March is Women's Month, kaya naman sa video na to ay pag-uusapan natin kung paano natin matutulungan ang ating mga kababaihan, kung paano i-manage ng maayos ang ating pera. So usapang pera tayo sa video na to, and I dedicate this to all the women in the world, hindi lang ng ating mga kababayang Pinay dito sa Pilipinas, kundi sa lahat ng panig ng mundo. So happy International Women's Month and welcome to Pinay Investor. First of all, let's talk about the financial realities na kinakaharap ng ating mga kababaihan. Una dyan ang gender pay gap. Marami pa rin sa ating mga kababaihan ang mas mababa ang kinikita kesa sa mga kalalakihan. And how does it impact our finances? Siyempre, pag maliit lang ang ating sinisweldo, konti lang or halos wala na tayong maipon dahil sa dami ng mga gastusin. Second is the dependence trap. Marami pa rin sa ating mga kababaihan ang umaasa lang sa ating mga spouses, sa ating mga nagtatrabahong husbands. And if the unexpected happens, biglang nawala ng trabaho o kaya biglang nawala ang main breadwinner, sino po ang nahihirapan? Yung ating mga kababaihan. And third, investing seems intimidating, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nakala nila para sa mga mayayaman lang ito, para lang to sa mga magagaling sa pera. But investing should be for everyone. Next is financial obligations. Many women wear many hats. Tayo na nga po yung kumikita minsan, tayo pa rin ang nagbabudget, nagpapaaral ng mga anak, tapos sumusuporta pa tayo sa ating mga extended family members. Napakarami po nating obligations and hindi lang yan. Minsan, tayo pa ang nagbabayad ng utang ng iba or tayo pa yung sumusuporta sa mga taong tumulong sa atin before because of utang na loob, di ba? Kasi tayo mga Pilipino, we're very generous at minsan tinatanaw pa natin ang utang na loob. So, kahit nagipit na rin tayo sa budget, parang obligado pa rin tayong magbigay o magpaaral o sumuporta sa mga taong sumuporta sa atin before. And there's nothing wrong with that, but this is one of the reasons why many women today are still struggling financially. And lastly, longer lifespan. Alam niyo ba na tayong mga kababaihan ay mas mahaba yung ating life expectancy compared sa mga kalalakihan? Yes, that's based on a report by the Philippine Statistics Authority. Kaya naman, kung mahaba po ang ating life expectancy or mas mahaba tayong mabubuhay, ibig sabihin mas malaki dapat po ang ating retirement fund. Kasi kung hindi, paano na? Sino ang susuporta sa atin? Kanino tayo aasa? Kaya dapat na paghahandaan po natin ang mga bagay na ito para pagdating ng time na tayo po ay mag-retire, handa po tayo. We are financially stable. We have savings or investments na susuporta sa atin pagdating ng panahon at hindi lang tayo aasa sa ibang tao. Kaya naman napaka-importante na ituro po ang financial literacy sa mga kababaihan. And I'm not saying this is only for the women, no? Para sa lahat po ang financial literacy. Pero dahil nga Women's Month, para sa mga kababaihan po muna, okay? Alam ko naman lahat tayo may someone in our lives na babae, our mothers, our sisters, maybe you have daughters or nieces na makikinabang po sa mga insights na ibabahagi po natin sa video na to. So why is financial literacy a game changer for women? Number one is confidence. Pag alam po natin kung paano i-handle ang ating finances, it gives us the ability to make better money decisions and we feel more in control at nababawasan ang stress, 'di ba? Kapag hindi natin alam kung paano i-handle yung ating finances, parang parati na lang po tayo nasa stress, 'di ba? Saan ako kukuha ng panggasto? Saan ako mangungutang para may pambayad sa tuition ng anak? 'Di ba mas masarap matulog pag alam mong may ipon ka at alam mo kung saan napupunta ang sweldo mo? That's confidence. Second is security. When you know how to manage your finances and you know you have savings, kahit papaano may kaunting investments, mas panatag ang loob mo, lalo na kapag may mga unexpected expenses like emergencies na hindi natin inaasahan. So pag mayroon kang emergency fund na nakatabi dyan, mas panatag ang loob natin, di ba? May mas peace of mind at kahit hindi natin kayang bayaran lahat-lahat, somehow mayroon tayong mahuhugot pag nangailangan. Third is opportunities. When you understand money, you can start a side hustle, invest, or plan for early retirement. Hindi pwedeng trabaho lang tayo ng trabaho. Dapat pinibigyan din natin ng trabaho ang ating pera. We have to let our money work for us because hindi tayo forever na mag-work. 'Di ba? Pagdating ng araw, when retirement age comes, kailangan yung pera naman natin ang magbabalik sa atin nung pinagtrabahuan niya. That's why we have to invest early.
And lastly, breaking generational cycles. Marami sa atin, we grew up seeing our moms struggle financially, lalo na sa pagbabudget. It's not our fault na hindi tayo naturuan ng tamang pagbabudget o pag-manage ng pera dahil hindi rin naman sila naturuan, di ba? Hindi rin nila alam na kailangan nilang matutunan yon growing up. And now, with all the resources that we see online, marami ng mga videos, marami ng mga blogs, articles about financial literacy, let's take advantage of these resources para mag-improve yung ating kaalaman tungkol sa tamang pagbabudget, tamang pagmamanage ng ating pera at maituro, maipasa din natin itong kaalaman na ito sa ating mga anak at sa susunod na generation para pag sila naman ang kumikita, alam din nila kung paano ito i-manage. So ladies, it's time to take charge of your finances. And to help you with that, here are simple steps to start your financial journey today. Step number 1 is to budget like a boss. Alam niyo po ang budgeting, it's simply a spending plan. Isinusulat po natin kung paano po natin gagamitin yung perang kinikita natin at kung saan ito mapupunta. And I know some of us feel that when you are making a budget, you are depriving yourself or you are restricting yourselves of doing the things that you love. No, hindi po ganon. Kung gusto mong may bago kang nails every month, go for it. Pero isali mo to sa budget. Ilagay mo ito sa budget. Kung gusto mong may massage, may pa-salon every month, there's nothing wrong with that. If that makes you feel better, then put it in your budget. Pero hindi po ibig sabihin na lahat na lang po ng wants yung nasa loob ng ating budget. We have to make sure that there is balance in our budget. Meron po para sa bills, meron papunta sa wants, meron sa needs especially, 'di ba? At syempre dapat meron tayong tinatabi for our savings. That's why we are budgeting because we want to be on top of our finances. It's not deprivation, it's prioritization. We budget because we want to prioritize the things that matter most to us. If you want to have some savings, kung meron ka pa nag-iipunan, mag-start kang mag-budget. Saan mo ito ilalagay sa budget mo? And you need to be aware of all the line items in your budget para alam mo saan ka pwedeng mag-adjust, saan ka pwedeng magtipid kung kinakailangan para meron pa rin tayong natitira para sa savings. See, I'm sure marami tayong mga pangarap, di ba? And our goals, our dreams, may kasama yan na price tag. So kung hindi po tayo uupo at magbabudget, hindi po natin malalaman magkano nga ba ang kailangan ko para ma-achieve itong certain goal na ito. Okay, so it all starts with a budget and that's what I suggest that you do first. If you need help with budgeting, marami na po akong mga na-publish na videos before on how to make a budget. Meron akong mga free templates na pwede nyong i-download sa aking website. Or kung gusto nyo naman yung mas complete ang features, meron akong mga templates, meron akong mga spreadsheet para mas madali nyo pong maayos ang inyong finances. Pwede nyo tingnan yung description box para sa mga links. Next is save consistently. Alam mo, ito isa to sa mga pinakamahirap gawin. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero kayang-kaya natin gawin. Kailangan lang po ng disiplina, kailangan lang ng consistency. So paano ba tayo mag-iipon? Unang-una, dapat alam natin yung ating budget. Pag nakuha na natin yung ating budget, alamin natin magkano pa yung sobra. So income minus expenses, magkano ang natitira for savings. And here, you have to find out para saan ba yung iniipon nyo. I always suggest na you consider 3 things. Una, sa emergency fund para sa mga unexpected expenses. Second is yung sinking funds para sa mga parating na expenses like anniversaries, tuition ng June, or may mga insurance premiums tayo na binabayaran quarterly or annually. Dapat pinag-iipunan natin yan ahead of time. And third is investment funds. Ito po yung ating mga investments para sa mga future financial goals natin. Yung mga long-term financial goals like retirement fund or educational fund ng ating mga anak. It's maybe 5-10 years to go pa bago mag-college ang ating mga anak. Pero dapat ngayon pa lang pinag-iipunan na natin at hindi lang basta-basta nilalagay sa savings, we put it in an investment vehicle na mas mataas ang tubo kaysa kung ilalagay lang natin sa savings. Okay? So we're not just working for the money, we also let our money work for us by investing our money.
Step number 3 is to avoid toxic debt. Alam niyo po, sa ating mga girls dito, sa ating mga kababaihan, hindi naman masama ang mangutang. Pero dapat alam natin kung paano ito gamitin ng maayos. At alamin dapat natin na mayroong good debt and bad debt. Ano ba yung good debt? If you get an asset, for example, that generates income over time or eventually, then that could be a good debt. Pero kung gumuutang lang tayo para sa mga luho natin, para sa mga luxuries na hindi naman nagge-generate ng income or nagde-depreciate lang ang value, ito po yung tinatawag nating bad debt. But again, it's up to you. Kayo po ang nakakaalam kasi maybe you purchased something, you take out a loan para makabili ng magandang bagay and you feel good about it and you are motivated, mas lalo ka pang na-motivate to work harder on your work because you purchased something, then by all means, do that. Pero dapat alam natin paano magbayad ng ating mga utang, okay? Lalo na kapag credit card kasi napakataas po ng interest ng mga credit cards. Kung 3% per month yan, halos 36% per annum ang interest rate kung hindi po natin nababayaran. And make sure that you pay what you owe, di ba? Hindi naman po pwede na nangutang ka tapos tatakbuhan na lang natin. And make sure that you only take out a debt or loan that you can afford to pay. Baka naman sobra-sobra yung inuutang natin, halos hindi na natin makayanan yung pagbabayad o kulang pa yung ating kinikita para pambayad sa mga loans. Kaya naaapektuhan yung iba pa nating mga bills, hindi na babayaran on time because we prioritize yung pagbabayad ng mga utang. Number 4, invest wisely. Nasabi ko na to kanina, no? Pero it's very important that as early as now, as early as possible, dapat po nag-i-invest tayo. Huwag lahat ng ating kinikita ay palabas. Huwag lahat ay for spending. Dapat we also set aside for our investments. Dapat meron tayong nakatabi muna for emergency fund na savings, easy access. Kasi kapag lahat nilagay natin sa investment, paano pag may emergencies? 'Di ba? Ang hirap naman kapag pinull out natin yung ating investments, baka malugi tayo. So, always have a separate fund for investments. Bakit po ito mahalaga? Compounding interest. Habang tumatagal po, lumalaki po, nagpapatong-patong yung interest na kinikita po ng ating mga investments. Pagdating ng time na kailanganin mo nang i-withdraw ang inyong investment, minsan mas malaki pa po yung tinubo nito kaysa sa inyong na-invest. Kaya pag-aralan po natin kung paano tayo makakapag-invest. Huwag po agad-agad. Make sure po that you do your due diligence. Marami pong mga resources online. Make sure that you check yung mga legit lang na resources kasi baka mapunta rin po kayo sa mga hindi legit, mas lalo pa po kayo mapahamak. So yan, invest wisely. Hindi lang po para sa mga mayayaman ang pag-i-invest. Lahat po tayo, we need to learn how to invest. And in investing, pwede po tayo mag-invest directly. Pero kung wala po tayong time, expertise at wala tayong patience to learn all these stuff, consider investing in mutual funds or UITFs kasi meron na pong mga fund managers. Sila na po ang bahala na mag-manage ng ating mga funds. Maglalagay na lang po tayo, mag-i-invest na lang po tayo ng ating pera. Sila nang bahala kung ano yung mga investments na bibilhin para tumubo yung ating pera. And that's what they do every day. You don't have to do it by yourself. Kung wala ka namang patience, kung wala ka namang tiyaga na gawin yon, let them do that for you. Okay? Last but not the least is to set boundaries. Alam mo tayo mga Pinay, tayo mga kababaihan, napaka-generous natin, lalo na sa ating mga kapamilya, lalo na sa ating mga kamag-anak. Pero sometimes we have to learn how to say no. Kung ikaw ay gipit din at may nangihiram sa'yo, kahit sabihin pang nakakaawa naman, paano naman ikaw? Paano naman ang pamilya mo kung inuna mo yung iba? And I'm not saying na maging madamot. Iba yung pagiging madamot sa pagiging, yung minsan kasi inaabuso na ng ibang tao yung pagiging generous natin. So set boundaries. Kung may nangutang sa'yo, let's say 10,000, hindi naman talaga afford at wala sa budget. If you have extra money, sige, bigay mo 500, 1,000 and don't expect something in return. Give it out of love. Pero iparamdam mo rin sa kanila na, you know what, this is the money na sana gagamitin ko to sa pamilya, pero ito yung kaya kong ibigay dahil sa pangangailangan mo ngayon. And I hope na ma-overcome mo kung ano mo yung struggles mo. Yung be positive pa rin, no? Don't expect anything to be returned to you, pero you're giving out of love, you're helping.
Pero kung kaya mo naman at mahalaga naman sa'yo, mahal mo yung taong yun na nanghihiram at meron kang means to lend the money, bigay mo. Wag lang sobra-sobra kasi paano kung hindi na ibalik o hindi na bayaran, ikaw din magsasuffer. Baka maapektuhan pa yung inyong relationship, which is what's happening to a lot of people, di ba? Ang daming nasisirang mga relasyon, mga magkakapatid, magkakamag-anak dahil sa utang. Kaya, learn how to say no, set boundaries, know your limits, and maging kind pa rin tayo to everyone. Kahit hindi tayo papautang, just be kind. Just tell them in a good way, in a peaceful way na hindi po magsasamaan ng loob. You know that already, ladies. Alam natin lahat yan. So, just do what is right. At yan po ang ating mga tips for Women's Month. Sana po may nakuha kayong insights na pwede niyong i-apply sa inyong personal finances. At kung meron pa kayong gustong idagdag, isulat niyo lamang po sa ating comment section. Malay niyo, makatulong din sa iba ang inyong mga insights. So again, this is Janice, your Pinay Investor. Thank you for watching. Happy International Women's Month and God bless. Mabuhay po ang mga kababaihan.